David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1681. Laking gulat no David. Kung mas masama ang lugar, mas lumalago ang damo. Ikaw, ang parmasyutiko, hindi mo naiintindihan ito. Inilibot ni Humazi ang kanyang mga mata kay David, pagkatapos ay tumalon at dumaong sa isla. Nang makita ito, nasundan lamang ni David ang isla. Ang aking mga paa ay dumaong lamang, at ang nasusunog na sensasyon ay naging hindi komportable sa kanila. Maituon lamang ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga paa upang maging mas komportable siya. Si Humazi ay kumuha ng 2 spells, inilagay ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagpatuloy sa paglalakad pasulong. Ang alon ng init ay naging lalong mahirap labanan habang lumalalim ito. Andyan ka na ba? Pinunasan ni David ang pawis sa noo at nagtanong. Nasa unahan lang. Ang linen ay mainit din at makahinga. Si Gayuhan lang ang nanatiling walang ekspresyon, umalis siya nang umalis si David, at nang huminto si David, huminto siya. Hindi nagtagal, ilang tao ang dumating sa malalim na hukay, at itinuro ni Humazi ang malalim na hukay at sinabing, naroon ang damo ng mata ng dyablo. Si David ay tumingin sa ibaba at pagkatapos ay kay Humazi, hindi ba ito isang bunganga? Ang magma ay umiikot sa loob, maaari bang magkaroon ng 100 mata sa damuhan? Hindi makapaniwala si David, maaaring tumubo ang 100 matang damo sa isang lugar na tulad nito. Ayos lang kung hindi ka maniwala, hindi ako nagsinungaling sayo. Pagkatapos magsalita ni Humazi, kinuha niya ang tukor at ininom ito ng malakas. Saglit na hindi nakaimik si David, at muli na lang siyang tumingin sa malalim na hukay. Nakita niyang bumibilis na ang init ng mga alon, at parang anumang oras ay sasabog na ang bulkan. Pinulot ni David ang bato at inihagis. Ngunit nahulog ang bato sa magma at agad na naging bughaw na usok. Ito. Paano makukuha ito? Parang nalilito si David. Mayroon kang isang malakas na pisikal na katawan at natatakot ka sa kaunting init na ito kapag dinagdagan mo ito ng hindi nasisira na gininto ang katawan. Talagang hindi ito gagana, hayaan ang batang babae na iyon na bumaba, gayon pa man, ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa iyo, at hindi niya ito mararamdaman. Tinuro ni Humazi si Gayuhan at sinabing, paano kung mahulog siya, hindi siya makapulot, at hindi niya alam kung ano ang 100 mata na damo. Direktang umiling si David, pagkatapos ay tumingin muli kay Shenkeng, naramdaman ang init, at nagpatuloy, Master Hu, mayroon ka bang anumang spell para labanan ang heatwave na ito at mapunit ang 100 matang damo? Ano sa tingin mo? Kung mayroon akong kakayahan na iyon, wala na si Beimyukaw, at ikaw na ang sumama. Inilibot ni Humazi ang kanyang mga mata. Then give me the firearm. Hindi mo masasabing wala kang ganitong uri ng alindog, di ba? Patuloy na tanong ni David. Mayroon akong fire avoidance talisman, ngunit ito ay walang silbi dahil ang apoy dito ay apoy sa lupa, at ang anting-anting sa pag-iwas sa apoy ay hindi gumagana. Kung hindi ka naniniwala sa akin, susubukan ko ito para sa iyo. Sabi ni Humazi, pagkatapos ay kumuha ng spell, at pagkatapos ay nagbasa ng ilang spells. Pagkatapos ay gumawa ng isang spell sa hukay. Bago bumagsak ang spell sa ilalim ng hukay, ang heatwave ay direktang nag-apoy dito at agad na naging abo. Tingnan mo, hindi naman ako nagsinungaling sayo diba? Ibinuko ni Humazi ang kanyang mga kamay. Saglit na natahimik si David at muling tumingin sa malalim na hukay, tumitibok ang puso niya, ayaw niyang maging inihaw na baboy. Master Hu, mayroon pa bang ibang lugar, pati na rin ang Beimyukaw, magpalad tayo ng lugar. Gusto ni David na tumingin sa ibang lugar, pero hindi talaga siya naglakas loob na pumunta dito. Hindi, alam ko ang lugar na ito, kung hindi ka bababa, gagawin ko. Sabi ni Humazi, tumalikod Master Hu, saglit lang, bababa na ako. Nagmamadaling pinigilan ni David si Humaz. Huminto si Humazi at nagsabi, masasabi ko sa iyo, kung babalik ka para mamatay, huwag mo akong sisihin. Huwag kang mag-alala, hindi mo kasalanan. Tirik ang mga mata ni David. Hindi nagtagal, ang katawan ni David ay nagliwanag ng gininto ang liwanag, at ang buo na gininto ang katawan ay naging aktibo, at ang mga gintong kaliskis ay tumakip sa buong katawan ni David. Tumingin muli si David sa malalim na hukay, at sa huling kagat ng kanyang mga ngipin, bigla siyang tumalon. Isang umiikot na heatwave ang agad na bumalot kay David, at pagkatapos ay ang buong katawan ni David ay nilamon ng apoy. Isang nagngangalit na apoy ang nakapalibot kay David.
Sa kabutihang palad, mayroong isang buo na piraso ng ginto na maaaring mapatay ang apoy. Hindi masusunog ang damit ni David. Ngunit patuloy na tumago sa katawan ni David ang alon ng init. Ang pakiramdam ng inihaw ay nagpangit si David ng kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay puno ng patayan. Sa ngayon, si David ay parang nasa saradong kaldero at pagkatapos ay iniihaw sa apoy. Bagamat mapipigilan nito ang apoy mula sa direktang pagdampi sa mga damit, walang paraan upang ma-insulate ang gayong init. Zizizi. Naririnig ni David ang direktang pag-ihaw ng balat na gumawa ng sumisitsit na tunog. Pakiramdam niya ay niluluto siya, at sa pagkakataong ito ay lumabas ang amoy ng grill. Damn, hindi talaga luto to. Sa sesame seeds, matapos maamoy ang amoy ng barbecue, hindi maiwasang magmukhang pangit. Ngunit sa sandaling ito, nahuhulog pa rin ang katawan ni David, at dinaranas ni David ang pinakamasakit na sakit sa mundo. Ang espiritual na kapangyarihan ng buong katawan at ang kapangyarihan ng dragon ay nagamit na sa sukdulan, ngunit hindi pa rin nila mapigilan ang umiikot na init. Paf! Direktang bumagsak ang katawan ni David sa magma, at pagkatapos ay mabilis na bumagsak ang kanyang katawan. Nagulat si David at likas na gustong ilabas ang kanyang paa, ngunit ang magma ay tila may napakalaking puwersa ng pagsipsip na patuloy na humihila kay David pababa. Di nagtagal, dumaan ang magma sa dibdib ni David, at ang mga mata ni David ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tapos na, tapos na. Nagsimulang mag-flash sa isip ni David ang mga imahe ng nakaraan, ang kanyang mga magulang na sina Sonia, Gullinger. Hindi inakala ni David na mamamatay siya sa ganitong paraan. Sa huli, natatakot ako na kahit ang mga buto ay hindi maiiwan, at kahit ang kaluluwa ay mawawala. Ngunit nang lalamunan na ng magma si David, biglang may tumalon pababa mula sa itaas. Ang karakter na ito ay agad na nasunog. Tumangala si David at puno ng emosyon. Master Hu, hindi ko inaasahan na sa sanggang daan ng buhay at kamatayan, maaari mong isuko ang iyong buhay at kalimutan ang iyong kamatayan. Akala ni David ang tumalon ay si Flax. Ngunit hanggang sa bumagsak ang figure sa kanyang harapan ay napagtanto ni David na si Gayuhan ang tumalon. Sa sandaling ito, si Gayuhan ay hubad, at ang mga damit sa kanyang katawan ay nasunog hanggang sa abo sa apoy. Buti na lang hindi nasira ang crystal clear skin ni Gayuhan. Nahulog si Gayuhan sa magma at saka tumingin kay David ng blanko. Yuhan, hilahin mo ako dali. Nagmamadaling tumawag si David kay Gayuhan para humingi ng tulong. Mukhang naintindihan naman ni Gayuhan, inabot niya at hinawakan si David. Natigil ang paglubog ng katawan ni David, ngunit nagsimulang lumubog ang katawan ni Gayuhan. Hindi nagtagal, nilamon ng magma ang guya ni Gayuhan. Nang makita ito, nagmamadaling binitawan ni David si Gayuhan, at pagkatapos ay sumigaw, halika, iwan mo ako, bilasan mo. Ngunit kahit anong sigaw ni David, blanko ang mga mata ni Gayuhan, na parang hindi niya narinig. Kabanata 1582. Unti-unti, nilamon din ng magma ang katawan ni Gayuhan, balisang balisa si David, ngunit walang paraan. Sa huli, ang lahat ng katawan ni David at Gayuhan ay nilamon, at walang natira sa kanila. Habang patuloy na lumulubog ang katawan ni David at Gayuhan, unti-unting nawawala ang mainit na pakiramdam. May bahid ng lamig sa dulo, na nagparamdam kay David ng kakaiba. Malinaw na napasok ito sa magma, paano ito magiging cool? Ngunit sa lalong madaling panahon napansin ni David na ang magma ay hindi lamang nakaramdam ng lamig, ngunit maaari ring huminga ng malaya, ganap na tulad ng isang saradong espasyo, na naghihiwalay sa magma mula sa labas. Nagmamadaling iniunat ni David ang kanyang kamay at hinawakan si Gayuhan. Para hindi malaglag si Gayuhan, niyakap siya ni David ng mahigpit. Ngunit sa sandaling ito, hubot-hubad si Gayuhan, at niyakap siya ng mahigpit ni David. Sa sobrang init ng lalaki ay agad na nag-react si David. Nagmamadaling binigkas ni David ang Chingsin mantra, at pagkatapos ay tumingin sa napakalalim na hukay, at dahan-daang nahulog silang dalawa ng ganito. Sa wakas, huminto ang mga katawan ng dalawang tao, at hindi sila nahulog. Nagmamadaling tumingin si David at nakita niyang nakatayo ang dalawang taong ito sa pulang kabaong. Bakit may kabaong dito? Nagulat si David saglit. At naramdaman ni David ang lamig na nagmumula sa arka. Ang isang kabaong na nakabalot sa magma ay maaari pa ring maglabas ng lamig na sadyang kakaiba. Nahulaan ni David na dapat mayroong mga kayamanan sa dibdib na ito.
Binuhat ni David si Gayuhan pababa mula sa kabaong, at pagkatapos ay nagsimulang bumagsak muli ang katawan ng dalawang tao. Nang bumagsak si David, hinampis ni David ang kaban ng kanyang palad at binuksan ang takip ng kaban. Bago pa niya makita kung ano ang nasa loob, gumulong si David kasama si Gayuha sa kanyang mga bisig. Kung hindi sila makapasok sa arka, hindi nila alam kung saan sila dadaong. Pumasok sa kabaong sina David at Gayuhan, at agad silang nabalot ng panginginig. Namuo ang lamig sa kanilang dalawa. Mas pinagmasdan ni David ang mga kabaong. May katawan sa ilalim nila, at isang tumpok na lamang ng mga kalansay ang natitira. At sa posisyon ng bungo, isang hiyas na kasing laki ng hinlalaki na kumikinang sa liwanag. At ang malamig na hangin na ito ay nagmumula sa perlas na ito. Ano ito? Pinulot ni David ang perlas dahil sa kuryosidad, at ang lamig na tumagos sa perlas ay agad na tumama sa katawan ni David, na naging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ni David. Nang pinagmamasdan ni David ang perlas, hindi niya napansin na ang katabi niyang si Gayuhan ay orihinal na mapurol ang mga mata at nagsimulang kuminang. May ekspresyon din ang mapurol na mukha, at nanatiling nakatingin sa kanyang katawan. Anong kakaibang perlas? Kung lulunukin ko ang perlas na ito, hindi na ba ako matatakot sa apoy? Akala ni David ay lulunukin niya ang perlas na iyon. Nang makita ito, nagmamadaling inabot ni Gayuhan ang mga perlas. Ito ang bola ko, paano mo ito kakainin? Saglit na natigilan si David, tumingin kay Gayuhan na may pagtataka sa mukha, at saka nagpakawala ng hindi makapaniwalang sigaw. Ano? Si David ay tila nasa sabik sa isang bagay, at siya ay sumigaw ng desperadong. Sumunod din si Gayuhan at sumigaw. Ikaw. Gumaling ka na ba? Tinitigan ni David si Gayuhan at hindi makapaniwalang tanong. Return what? You big pervert, wag mo akong tingnan. Sabi ni Gayuhan at tinaklan ng mga kamay niya ang mata ni David. Itinulak ni David ang kamay ni Gayuhan, hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Gayuhan, at sinabing, kumusta ka na? Hindi mo ba ako naaalala? Excited si David at patuloy na nagtatanong kay Gayuhan. Hindi kita kilala, ano ang naaalala ko? Hindi ka dapat tumingin, bilasan mo at habaran mo ako. Si Gayuhan ay mukhang nahihiya at hiniling kay David na habarin ang kanyang damit para sa kanya. Walang sinabi si David, hinubad ang kanyang damit at isinuot kay Gayuhan. Ngayong gumaling na si Gayuhan, mahiyain siya syempre kapag nakahubad. Pagkatapos magbihis ni David, medyo kumalma ang mood ni Gayuhan. Yuhan, hindi mo na ba talaga ako maalala? Tanong ni David kay Gayuhan. Tumingin si Gayuhan kay David, pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata sa tuyong buto, at may luha sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, nalilito si David, at hindi niya naintindihan ang nangyari kay Gayuhan. Tumingin si David kay Gayuhan, at pagkatapos ay isang banal na pakiramdam ang agad na nanag kay Gayuhan. Nagbago ang mukha ni David, sabihin mo sa akin, sino ka? Tila kumalma ang kalooban ni Gayuhan, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, hindi mo ako kaibigan, hiniram ko lang ang katawan ng kaibigan mo. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng libu-libong taon, may darating dito. Maaaring ito ang kalooban ng Diyos. Ang taong pumunta rito ay walang kaluluwa, kung hindi ay hindi ako mabubuhay. Kalooban ng Diyos, ito ay kalooban ng Diyos. Nagchat si Gayuhan, hindi alam kung ano ang sinasabi niya. Kumunat ang noo ni David. Hindi niya inaasahan na hindi nagagaling si Gayuhan, ngunit bubuhayin siya. Paano niya ito ipapaliwanag kay Gekangseng? Wala akong pakialam kung anong uri ka ng kaluluwa, umalis ka kaagad sa katawan ng aking kaibigan, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit sa iyo. Pinagbantaan ni David ang kaluluwa sa katawan ni Gayuhan. Hahaha, bakit mo ba ako binabastos? Are you trying to kill me? Don't forget that this is your friend's body. Kung papatayin mo ako, kaibigan mo lang ang mamamatay. Tumawa si Gayuhan. Saglit na hindi nakaimik si David, ngunit sinabi pa rin, sinasabi ko sa iyo, mayroon akong paraan para pilitin ka palabas, at pagkatapos ay mawawala ang iyong kaluluwa. I would advise you to come out yourself and find someone new then. Sa tingin ko wala kang ganyang kakayahan. Ngumiti si Gayuhan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo. Nang matapos magsalita si David, ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay kumikislap at agad na pinalibutan si Gayuhan, at pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang palad sa ulo ni Gayuhan.
Hindi nagtagal, naging mabangis ang ekspresyon ni Gayuhan. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. No, no, let me go. Hanggat inaalis mo ako sa kapangyarihan, hinding-hindi ko ibubuli ang mga kaibigan mo. Hindi pareho ang kaluluwa ng kaibigan mo, hiniram ko lang pansamantala ang katawan niya, walang mali siya. Oo. Umiyak si Gayuhan at nagsimulang manalangin ng malakas para sa awa. Nang makita ito, pinalambot ni David ang kanyang puso, binawi ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ka? Bakit ka naririto? Nang may luha sa kanyang mukha, sinimulan ni Gayuhan na makipag-usap tungkol sa kanyang sarili kay David. Dahan-daang nakinig si David at kalaunan ay nagalit ng husto. Ang kaluluwang ito pala ay ang santo ng Guanghan Palace. Libo-libong taon na ang nakalilipas, kinubkob ng mga demonyo ang Guanghan Palace, at ang banal na dalaga ng Guanghan Palace ay nakatakas dala ang banal na relic ng Guanghan Palace. Sa kalaunan, naabutan siya ng lahing demonyo, at sa wakas ay pinilit ang banal na birhen na lunokan ng fireball. Sa wakas, inilagay ng mga demonyo ang santo sa isang kabaong at tinatakan ito sa isang bunganga. Sa kabutihang palad mayroong isang hiyas ng proteksyon sa sunog. Kahit libu-libong taon nang naaagnas ang katawan ng santo, may mga bakas pa rin ito ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang imprint na ito ng kaluluwa ay humihina at humihina. Kung si Gayuhan ay isang malusog na kaluluwa, imposibleng makapasok ang kaluluwa ng banal na dalaga ng Guanghan Palace sa katawan ni Gayuhan. Mukhang ito talaga ang kalooban ng Diyos. Kabanata 1583. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si David. Dahil ito ay masyadong nagkataon, kakaunti ang mga taong may hindi perpektong kaluluwa tulad ni Gayuhan. Kapag nakita mong miserable ka ring tao, saka ka manatili sa katawan ng kaibigan ko pansamantala, pero kapag tinulungan ko ang kaibigan ko na mahanap ang kanyang kaluluwa, kailangan mong umalis. Pero hahanap ako ng paraan para matulungan kang mahanap ang bangkay. Sabi ni David kay Gayuhan. Salamat po sir. Sabi ni Gayuhan at lumuhad kay David. Ngunit sana ay mabuhay ka bilang kaibigan ko at huwag ipaalam sa labas ng mundo ang tungkol dito. Natakot si David na baka kumalat ang balitang sinapian ang kaluluwa ni Gayuhan at masira ang reputasyon ng pamilya Ge. Kung tutuusin, bawal na bawal ang mga ganitong bagay para sa mga walang kamatayang magsasaka na ito. Nakikita ko. Tumanggo si Gayuhan, umakyat na tayo. Hindi pa, nandito ako naghahanap ng Beimyukaw, at makakaakyat lang ako kapag nahanap ko na si Beimyukaw. Sabi ni David. Bamboo grass. Bahagyang sumimangot si Gayuhan, pagkatapos ay biglang may naalala at sinabing, may sinasabi ka ba tungkol sa isang bagay na may 3 dahon lang at ang mga pattern ng dahon ay parang mga mata? Oo, alam mo ba kung saan? Nagtatakang tanong ni David. Si Gayuhan ay mukhang napahiya, paumanhin, ang bagay na iyon ay lumaki sa aking dibdib at hinigop ko ito. Ito ay tiyak na dahil sa pagsipsip ng enerhiya ng bamboo grass na ang kaluluwa ng banal na birhen ay napanatili hanggang ngayon, at hindi nawala. Nang marinig ito ni David, medyo nadismaya siya, ngunit ito na ang wakas ng bagay, at wala ng paraan. Kakaakyat ko lang kay Gayuhan. Sa sandaling ito, nilunok ni Gayuhan ang mga butil na lumalaban sa apoy, kaya magkasama sina David at Gayuhan at hindi nila maramdaman ang init ng init. Ngunit habang paakyat silang dalawa, naghihintay kay Humaz, nag-aalala na sila. Tumingin si Humazi sa ilalim ng hukay, hindi pa lumilitaw ang mga figure nina David at Gayuhan, matagal na, malinaw na may nangyaring hindi inaasahan, si Humazi ay puno ng kalungkutan at galit. Kuya David, hindi ko inaasahan na mamamatay ka ng ganito. Kumuha si Humazi ng isang dakot ng dilaw na papel at pagkatapos ay itinapon ito sa langit, ngunit huwag kang mag-alala, may isang magandang babae sa daan patungo sa Huangquan, at hindi ka magiging masyadong malungkot kapag nakarating ka sa impyerno. Tumalikod na si Humazi at aalis na sana. Hindi niya inaasahan na ang paglalakbay na ito ang huling hinto ni David. Master Hu, inimbitahan mo ako dito, ngunit palihim kang umalis nang hindi ako hinihintay. Kasalanan mo ito. Nang tumalikod si Humazi para umalis, ang boses ni David ay nagmula sa likuran. Si Humazi ay puno ng pagtataka at nagmamadaling lumingon upang tingnan at nalaman na si David iyon, ngunit sa sandaling ito ay naka-underwear lang si David at mukhang nakakatawa. David, hindi ka patay? Akala ko ikaw na. Sumugod si Humazi at mahigpit na niyakap si David. Ubo,
Master Hu? Hindi ako nasunog hanggang sa mamatay, ngunit ikaw ay sasakal. Namula ang mukha ni David, at ilang beses siyang umubo ng malakas. Nang marinig ito ni Humazi, mabilis niyang binitawan si David, humihingi ng tawad, at pagkatapos ay nagtanong, "Kamusta ka? Nakuha mo ba si Beimyukaw?" Tumango si David, "Nakuha ko, ngayon gumaling na si Yuhan." Nagsinungaling si David kay Humaz. Tumingin si Humazi kay Gayuhan at napansin na talagang may espiritu si Gayuhan sa kanyang mga mata, may ngiti sa kanyang mukha, hindi na siya ganoon katigas. Siyempre, naka-recover na. Tumingin si Humazi kay Gayuhan, pagkatapos ay ngumiti, "Pagkatapos ng paggaling na ito, mayroon din akong aura sa aking katawan, at mas maganda pa ako kaysa noong mapurol ako." David, ang ganda mo talaga. Ubo, Master Hu? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tinitigan ni David si Humazi. Ngumiti si Humazi, pagkatapos ay inilahad ang kanyang kamay kay Gayuhan at sinabing, "Bata, dahil gumaling ka na, kilalanin nating muli ang isa't isa. Ang pangalan ko ay Humazi, maaari mo lang akong tawaging Master Hu." Ngumiti si Gayuhan, iniunat ang kanyang kamay at kinamayan si Humaz, "Ang pangalan ko ay Gayuhan, at sana si Master Hu." Ngunit bago matapos ang mga salita ni Gayuhan, nakita niyang nagbago ang mukha ni Humaz, at pagkatapos ay ilang spell ang lumabas sa kanyang katawan, na agad na nakapalibot kay Gayuhan. Matapang na kaluluwa, maglakas loob na magpakita ng kapangitan sa harap ng Panginoon na ito. Tulad ng sinabi ni Humazi, maraming mga spell ang kumikislap, at ang mga sinag ng liwanag na ito ay sumikat sa katawan ni Gayuhan, na naging sanhi ng pangit ng mukha ni Gayuhan. "Master Hu, tumigil ka na." Si David ay sumugod, hinawakan si Humaz, at pagkatapos ay ibinagsak ang mga spelling na iyon sa lupa. "David, nababaliw ka na ba? Interesado ka ba sa babaeng ito? May kaluluwa siya, wala man lang gumaling." Malakas na sabi ni Humazi kay David. "Master Hu, alam ko, makinig ka muna sa akin." Pinigilan ni David si Humaz at nagmamadaling sinundan si Humaz para magpaliwanag. Sa sandaling ito, naluluha rin si Gayuhan, at ayaw niyang makialam sa katawan ng ibang tao. Iyon ay magiging napaka-unfair sa may-ari ng katawan na ito. Pero wala siyang choice. Kung hindi siya pumasok sa katawan ni Gayuhan, ang natitirang kaluluwa niya ay sumangga. Matapos marinig ang paliwanag ni David, si Humazi ay puno ng pagtataka. Ang banal na dalaga ng Guanghan Palace. Ito ay isang super sekta mula sa libu-libong taon na ang nakakaraan. Ngunit narinig ko na kahit na ang Guanghan Palace ay nawasak pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, maraming tao sa Guanghan Palace ang nakaligtas. Ang Guanghan Palace sect ay dapat na nabubuhay pa sa isang lugar. Mahinang sabi ni Humazi. "Master Hu, alam mo ba kung saan ito? Nasaan ang Guanghan Palace?" Nang makita ito, sumugod si Gayuhan para lumuhad para kay Humaz. "Huwag, narinig ko lang na may Guanghan Palace pa rin, at hindi ko alam kung saan iyon." Nagmamadaling ainal-alayan ni Humazi si Gayuhan nang hindi siya pinaluhod. Nang marinig ito ni Gayuhan, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha. Dumadagandong. Biglang nagsimulang manginig ang buong isla, at pagkatapos ay nagkaroon ng dagandong. Broken, pumuputok na ang bulkan, tera na. Nagbago ang mukha ni Humaz, tumalikod siya at tumakbo patungo sa dagat. Nagmamadali ding hinailan ni David si Gayuhan, tumangay sa dagat, at tumakbo patungo sa lupa. Pagkaalis na paglabas nilang tatlo sa isla, nakakita sila ng magma na 12-12 metro ang taas, na agad na sumabog, nahulog sa tubig dagat, at umakyat ang mga balahibo ng usok. "Bumalik na tayo." Sinulyapan ni David ang maliit na isla na nilalamon ng magma, at saka sinabing, "Tara na, pupunta ako sa Baihai City." Ang lihim na kaharian ng Chanfuzang ay binabantayan ng isang grupo ng masasamang magsasaka, hindi ako nag-aalala. Hindi sinasadya ni Humazi na umalis kasama si David. Sinulyapan ni David si Humazi, "Sa tingin ko ayaw mong tiisin ang mga babae ng pamilya Shen. Kalokohan, tayong mga magsasaka ay dapat isantabi ang 3 damdamin at 6 na pagnanasa, paanong gugulo ng mangilan-ngilang babae ang malinis kong puso?" Sabi ni Humazi na may seryosong mukha. Si Master Hala ay tunay na pag-uugali ng isang master. Maraming immortal na magsasaka ang huli na nakulong sa pag-ibig, at hindi nila nagawang maging katangi tangi at makapasok sa hanay ng mga tunay na immortal. Tumingin si Gayuhan kay Humaz nang may paghanga at sinabi,
Bilang isang santo ng Guanghan Palace, isang cultivator na umiral libu-libong taon na ang nakalilipas, si Geiyuhan ay kasalukuyang may pinakamalalim na pag-unawa sa paglalakbay ng paglinang ng mga immortal. Nang purihin ni Geiyuhan si Humaz, tumaas ang kanyang balbas at buong pagmamalaki niyang sinabi, "Nakita ko na sa buong mundo, wala akong mga pagnanasa o pagnanasa, at walang sino man ang makakapagpabagal sa aking puso upang magpalaki ng mga immortal." Tiningnan ni David si Humazi ng ganoon at hindi niya maiwasang takpan ang kanyang bibig at tumawa. "Anong tinatawa-tawa mo, mali ba ako?" Tumingin si Humazi kay David. Umiling si David, "Tama si Master Hu, kahit nakahubad ang isang babae sa harap mo, hindi ka titingin." "Oo naman." Tumango si Humazi. Kananata 1584. Tahimik na hinayla ni David ang mga damit sa katawan ni Geiyuhan, agad na nadulas ang sando ni Geiyuhan, at nalantad ang kanyang puting nyebe na balat. Nang makita ito, nagmamadaling kinuha ni Geiyuhan ang mga damit gamit ang kanyang mga kamay at binalot ang sarili. At sa sandaling ito, ang mga mata ng flax na bata ay nakabukas, ang kanyang Adam's apple ay umiikot, at ang hala na bata ay dumaloy sa labas. Hindi napigilan ni David na matawa habang nakatingin kay Humaz. Sa kabilang banda, namula si Geiyuhan at tinitigan si Humazi. Ngayon lang, talagang naisip niya na si Humazi ay isang master ng immortalidad na walang pagnanasa o gusto. Ngunit ayaw kong maging makaluma. Biglang napahiya si Humazi at nagmamadaling pinunasan ang dere sa gilid ng kanyang bibig, "Dahan-dahan kayong dalawa, kailangan ko muna." Pagkatapos magsalita, umalis si Humazi nang hindi lumilingon, nahihiya. Dinala ni David si Geiyuhan pabalik sa Yaoshan Valley. Noong una, ang plano ay kunin si Beimyukaw upang makabawi si Geiyuhan, ngunit ngayong hindi na makuha si Beimyukaw, si Geiyuhan ay sinapian ng isang kaluluwa, ngunit sa kabutihang palad ang kaluluwang ito ay hindi masamang tao, kundi isang nakakaawa na tao. Bumalik si David sa Yaoshan Valley at nagsinungaling na nakabawi siya kay Geiyuhan, ngunit walang naghinala sa kanya. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng libu-libong taon, ang espiritual na enerhiya sa mundong ito ay magiging napakahina. Paano masusuportahan ng gayong manipis na espiritual na enerhiya ang paglilinang? Naramdaman ni Geiyuhan ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa at sinabing may damdamin. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo, ang immortal na kaharian ay gumuho at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay naubos. Ito ay libu-libong taon na. Mayroong napakakaunting mga immortal na practitioner sa buong mundo ngayon, at ito na ang mundo ng martial arts. Ang mga walang kamatayang magsasaka ay maaari lamang magtago sa lihim na mundo, dahan-daang naghihintay para sa pagbawi ng aura. Sinundan ni David si Geiyuhan para magpaliwanag. Ang reincarnation ng langit, naniniwala ako na hindi ito masyadong malayo sa pagbawi ng espiritual na enerhiya, ngunit kapag ang espiritual na enerhiya ay nakuhang muli at ang mundo ng engkanto ay umunlad, ang mga uri ng demonyong mundo ay isisilang din. Medyo nag-aalala ang mga mata ni Geiyuhan. Hindi nagsalita si David dahil ang sinabi ni Geiyuhan ay kapareho ng sinabi sa kanya ni Gefuhay. Tila ang espiritual na enerhiya ay tunay na bumabawi, at ang modelo ng mundo ay nagbabago. Dahil dito, nagpasya si David na bumalik sa kabisera. Nais niyang magtatag ng isang sekta sa lalong madaling panahon. Kung talagang maghihintay ka hanggang sa gumaling ang iyong espiritual na chi, hindi sapat na maging malapit ka sa lakas ng isang tao. Bumalik si David sa pamilya ng dragon sa Kyoto mula sa Yaoshan Valley. Kaagad, natagpuan si Long Xingshu. "Kuya David, hinahanap mo ba ako?" Magalang na tanong ni Long Xingshu. "Xingshu, magtatatag ako ng isang sekta na tinatawag na Longmen, at ito ay ibabatay sa pamilyang Long. Pagdating sa pag-recruit ng mga disipulo, dapat mong tandaan na suriin ang mga mabubuti, at ang mga masasama ay hindi maaaring makuha, naiintindihan mo ba?" Binalaan ni David si Long Xingshu. "Nakikita ko." Tumango si Long Xingshu, at pagkatapos ay tinanong si David, "Kapatid na David, kung magtatatag ka ng isang sekta ngayon, kailangan mong pumunta sa opisyal na ulat. Gusto mo bang iulat ito? Bukas ay magsusumbong ako sa iyo. Dapat mong simulan ang paghahanda para sa Longmen na mag-recruit ng mga disipulo at ipakalat ang balita. Huwag matakot sa mababang kaharian, hanggat walang masasamang gawa." Nagbabala ulit si David. "Sige, pupunta ako agad." Umalis si Long Xingshu. Tumayo si David sa mataas na lugar at tinitigan ang kabisera.
Alam niya na ang daan sa hinaharap ay lalong magiging mahirap, ngunit hindi siya umatras. Hindi nagtagal, ang balita ng longmen na nagre-recruit ng mga disipulo sa Marshall Daw Forum ay sumabog sa buong forum. Oh shit, si David ay nagtatag ng isang sekta, at ito ay tinatawag na longmen. Batay sa pamilyang Long, ito ay malawak na tinatanggap ng mga disipulo. Talagang makapangyarihan itong si David, napigilan siya ng Martial Arts Alliance, pero habang pinipigilan siya, lalo siyang lumalakas. Sasali ako dito sa Dragon Gate, napakagaling ni David. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na sumali sa longmen. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang gustong sumali sa longmen ay ang Yaoshenggo ay uunahin ang paghahatid ng longmen sa hinaharap dahil sa kanilang mga alalahanin. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng Yaoshenggo ay si David, at ngayon ang may-ari ng longmen ay si David din. Parang dalawang kumpanya ang pinapatakbo ni David na mag-isa. Siyempre, priority siya ng mga tao. Pagkatapos lamang may palabas ang balita tungkol sa pagtatatag ng sekta ni David, maraming maharlikang pamilya ang nagsimulang bumati sa kanya. Ang pamilya Bai, ang pamilya Dong, ang pamilyang Ge, ang Shadowless Villa, at ang Valley of the Wicked sa Kyoto ay bumati lahat sa kanila. Noong una, gustong sumali ni Zhou Ligoo at ng 4 na tog sa longmen, ngunit tinanggihan sila ni David. Lahat sila ay kabilang sa Tianlong Temple. Totoong si David na ngayon ang may-ari ng templo. Ang mga taong ito ay nakikinig sa kanya. Gayunpaman, ang Tianlong Palace ay hindi kabilang sa sekta na itinatag ni David mismo. Bagamat maaaring nilikha ng kanyang ama ang Tianlong Palace na ito upang bigyang daan ang kanyang sarili, ayaw ni David na maupo at mag-enjoy dito. Nais ni David na lumikha ng isang karera sa kanyang sarili. Kung makikilala niya ang kanyang ama balang araw, sana ay ipagmalaki ng kanyang ama ang pagkakaroon ng anak na katulad niya. At ang pagkakakilanlan ng Hallmaster ng David Tianlong Palace ay isang sikreto din na maaaring gamitin bilang trump card ni David. Kinaumagahan sa Dharma Protector Pavilion sa Kyoto, si Mr. Shi ay nakaupo sa bulwagan ng napakaaga. Mr. Shi, bakit ang aga mo ngayon? Tanong ni Xing Jun. May hinihintay. Sabi ni Mr. Shi na may malabong ngiti. Hinihintay mo ba yan, David? Hulaan ni Xing Jun. Oo. Tumango si Mr. Shi. Talagang lumalaki at lumalaki itong si David, gusto niyang magtayo ng sekta, at nagtayo siya ng Dragon Gate. Balita ko libo-libong tao ang nag-sign up para sumali sa Dragon Gate kahapon sa martial arts. Baka hindi maalis ng batang ito ang pinakamalaking sekta ng martial arts sa mundo sa Kyoto. Nagtatakang sabi ni Xing Jun. Mga kabataan, ang pagiging agresibo ay dapat suportahan, ngunit ang isang malakas na tao na namumuno sa sekta upang umunlad ay hindi pareho ang konsepto. Sana ay mapapabuti niya ang lakas ng sekta bilang karagdagan sa kanyang sariling lakas. Alam ni Mr. Shi na ang kakayahang lumaban ng mag-isa at maging isang mahusay na pinuno ay ganap na magkakaibang mga bagay. Pagkatapos magsalita ni Mr. Shi, tumingin siya kay Xing Jun at nagtanong, kumusta ang misyon ng islang bansa? Nakarating na kami sa daungan at nasa Kyoto na sa loob ng 2 araw. Sagot ni Xing Jun. Bueno, tandaan na bantayan silang mabuti, at huwag hayaan ang sino man sa kanila na mawala sa iyong paningin hanggang sa makarating ka sa kabisera. Utos ni Mr. Shi. Naiintindihan. Tumango si Xing Jun. Sa sandaling ito, pumasok si Zhao Wuqi at sinabi kay Mr. Shi, Mr. Shi, Mr. David, Mr. Chen is here. Sige, papasukin mo siya. Tumango si Mr. Shi. Si Zhao Wuqi saka nag-walk out. Matapos piliin ni Shi na magtrabaho sa pavilion na nagpapatupad ng batas, si Zhao Wuqi, ang may-ari ng pavilion, ay naging ahente. Maya-maya ay naglakad na si David sa hallway. Matapos makita si Mr. Shin, binati niya ito ng kaunti, patayin si Mr. Shi. May malabong ngiti sa bibig ni Mr. Shi, kailan ka naging magalang? May tinatanong ka ba sa akin? Ngumiti si David at tumango, gusto kong magtatag ng isang sekta, kaya kailangan kong magsumbong kay Mr. Shi. Xing Jun, pumunta ka at dalhin mo sa kanya ang mga formalidad. Pagkatapos kausapin ni Mr. Shi si Xing Jun, tumingin ulit siya kay David na kompleto ko na ang mga formalidad para sa iyo, para magawa mo ito, ngunit kailangan kitang bigyan ng babala. Sinasabi mo na ang pamunuan ng isang sekta ay mas mahirap kaysa sa iyong iniisip. Salamat Mr. Shi sa pagpapaalala sa akin, ngunit may tiwala ako. May tiwala si David na isulong si Longmen.
Hindi nagtagal, kinuha ni Xingjun ang mga hakbang at ibinigay ito kay David, at hindi nagtagal si David ngunit dumiretso na siya pabalik sa pamilyang Long. Sa kasalukuyan, ginagawa ang Longmen, kaya maraming bagay na dapat asikasuhin. Kapag nakumpleto na ang mga formalidad, maaaring opisyal na mag-recruit ng mga disipulo si Longmen, at magsisiksikin ang Long Family Gate pagkaraan ng ilang sandali. Kabanata 1585. Pinangunahan ni Long Xingqiu ang mga tao na magsagawa ng screening work. Kung ang isang tao ay may masamang ugali, sila ay tinanggihan ng tahasan. Hindi mahalaga kung gaano kakalakas. Ang pangangalap ng mga disipulo ay patuloy na umuunlad, at ang opisyal na pagbabago ng harapan ng Longmen ay nakatakda sa loob ng 3 araw. Inimbitahan ng mundo ng martial arts sa Kyoto at marami pang ibang lugar. Ang isang mahusay na marquis sa kanyang 20s, tulad ng isang kaharian ay sapat na upang mainggit ang maraming tao sa mundo ng martial arts. May naiinggit at may naiinggit. Gayun din, ang ilang tao ay nag-iisip ng mga paraan upang makuha ang pabor ni David. Ang buong mundo ng martial arts ay nagsimulang kumulo sa Dragon Gate, ngunit sa Kyoto Martial Arts Association, ang mukha ni Ningji ay lalong naging pangit. Hindi naiintindihan ni Ningji kung paano lumaki si David ng hakbang-hakbang. Si David, na orihinal na 1 taon na ang nakalipas, ay hindi siya. Madudurog mo siya sa isang daliri. Pero may malaking pagbabago ba sa loob ng 1 taon? Hindi ito matanggap ni Ningji, ngunit hindi niya mapigilan. Ito ay isang katotohanan. Hoy, sana ang sekta na itinatag ni David ay maakit ang atensyon ng dakilang master at ipadala ang itim na pilak na balabal sa kanya. Napabuntong hininga si Ningji. Pakiramdam niya ay nagtrabaho siya ng husto at sapat na matalino, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya may kumpara kay David. Ngayon, sa buong Kyoto Martial Arts World, maliban kay David, siya lang ang makakamit ang dakilang marquis sa murang edad. May isa pang Long Xiao na matagal nang naging patay na kaluluwa. Mayroon kang isang banal na sandata sa iyong kamay, at wala kang espiritu ng pakikipaglaban na pinigilan ni David. Mukhang hindi gaanong bumubuti ang iyong paglilinang. Sabi ng kaluluwa ni Ningji sa pagkabigo. Ako. Ano ang magagawa ko? Kahit na may banal na sandata sa aking kamay, hindi ko kayang patayin ang David na iyon. Ang babaeng katabi ni David ay masyadong baluktot, at kahit na ang banal na sandata ay hindi makapinsala sa kanya kahit kaunti. Sabi ni Ningji na may dekadenteng ekspresyon. Mukhang ang iyong posisyon bilang pinuno ng alyansa ay humila pababa sa iyong paglilinang. Sa palagay ko ay dapat kang magpatuloy na tumuon sa paglilinang at huwag mag-alala tungkol sa alyansa ng martial arts. Hinikayat ng kaluluwa si Ningji. Mapait na ngumiti si Ningji, bakit hindi ko iniisip, kung wala akong lakas, kahit na umupo ako sa posisyon ng pinuno ng alyansang ito, para akong nakaupo sa mga karayom. Matagal nang ayaw ni Ningji na maulit ito, at nasa limelight na si David, at muli niyang nilikha ang Longmen. Ilang sekta at maharlikang pamilya pa rin ang sumusunod sa kanilang martial arts alliance sa buong Kyoto Martial Arts World. Matagal nang bumagsak ang prestihiyo ng Martial Arts Alliance. Sa sandaling ito, isang itim na ambon ang biglang lumipad, at pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na roba sa bulwagan ng Martial Arts Alliance. Ipinikit ni Ningji ang kanyang mga mata at napansin na ang marka ng pugiat ng kabilang partido ay pilak, kaya agad siyang lumuhod at sinabing, iginagalang ng aking mga nasasakupan ang itim at pilak na damit. Ang kabilang partido ay tumingin lang kay Ningji ng masama, si Daneng ay hindi nasisiyahan sa iyong kamakailang pagtatanghal at partikular na hiniling sa akin na pumalit sa iyo. Malamig na sabi ng Black Silver Cloak. Nang marinig ito ni Ningji, agad siyang natuwa. Ayaw lang niyang maging pinuno ng Martial Dao Alliance. Ang aking mga nasasakupan ay walang kakayahan, at ako ay nahihiya sa aking malaking paggalang. Mabilis na sabi ni Ningji. Malamig na bumantong hininga ang itim na roba, saka ikanaway ang kanyang kamay, at agad na nawala ang itim na roba na nakatikip sa kanyang katawan. Ang isa ay nasa 20s lamang, at ang kanyang maputlang mukha ay nahayag. Nang makita ito, napabuntong hininga si Ningji dahil tinakpan nilang lahat ang kanilang mga mukha ng itim na damit. Hindi inakala ni Ningji na magkakaroon ng ganitong batang itim na silver suit. Ang taong nasa harap niya ay mukhang mas bata ng ilang taon kay Ningji, ngunit ang kanyang lakas ay hindi na maihahambing kay Ningji. Sa sandaling ito, muling nataman si Ningji. Kung gayon, gagawin ni David ang seremonya ng sekta sa loob ng 3 araw.
Tanong ni Black Silver Robe. Tama. Tumango si Ningji sa itim na silver suit na mas bata sa kanya, si Ningji ay may magkasalungat na damdamin sa kanyang puso. Maghanda ng isang mapagbigay na regalo at sumama sa akin sa Longmen sa 3 araw. Mahinang sabi ni Black Silver Robe. Ang kanyang kabanalan, kami at si David. Bago pa matapos magsalita si Ningji, sinampal siya ng kabilang partido sa mukha. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tinitigan ni Heiyin Pao si Ningji. Hindi nangangahas ang mga nasasakupan ko. Ibinaba ni Ningji ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Kyoto, Pamilya Ge. Sinabi ni Ge Fuhai kay Ge Jiayi, pumili ng mahahalagang regalo at ipadala ito sa Dragon Gate ni Mr. Chen sa araw ng seremonya. Tay, nakapaghanda na po ako, at nilinis ko na po ang imbakan sa bahay. Tumawa si Ge Jiayi. Anong ginagawa mo sa paglilinis ng bodega? Puno ng pagtataka ang mukha ni Ge Fuhai. Ako ang katauhan ni David sa hinaharap, at ang portal ni David ay akin din. Siyempre, marami pa akong dapat gawin ngayon. Walang hiya na sabi ni Ge Jiayi. Medyo bumigat ang pakiramdam ni Ge Fuhai matapos itong marinig, dahil alam niya ang tunay na pagkatao ni David, paano magiging karapat-dapat ang kanyang anak kay David. Ngunit kung si David ay talagang kasama ni Ge Jiayi, kung gayon si Ge Fuhai at ang iba pa ay lubos na mapapabuti ang kanilang katayuan sa pamilyang Ge. Talagang babaeng hindi magtatagal sa unibersidad. Mapait na ngumiti si Ge Fuhai, nagpasya siyang huwag pakialaman si Ge Jiayi at hayaan siyang habulin si David ng malaya. Sa sandaling ito, dumating ang tagapaglingkod ng pamilyang Ge upang magulat, patriarch, may isang binata na humiling na makita siya, na nagsasabing siya ay mula sa pamilyang Jiang. Pamilya ni Jiang. Bahagyang sumimangot si Ge Fuhai, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, papasukin siya. Maya-maya, pumasok ang isang binata na may maitim na balat na nakakasual na damit. Si Jiang Wei, ang nakababatang henerasyon, ay nakilala si Uncle Ge. Binati ni Jiang Wei si Ge Fuhai. Jiang Wei. Si Ge Fuhai ay medyo pamilyar sa pangalan. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, naaalala ko na ikaw si Jiang Wei mula sa pamilya ni Jiang mula sa Hilagang Kanluran, na nanalo sa 12 ng mga tao ng sunod-sunod at naging hit. Napangiti si Jiang Wei, ako ito, ngunit sa harap ni Uncle Ge, ako ay isang maliit na pandaraya. Umiling si Ge Fuhai, ang iyong lakas ay mas malakas kaysa sa akin. Ikaw ay nasa kaharian ng dakilang marquis, at ikaw ay napakabata na ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Ngunit ang aking pamilyang Ge ay mukhang walang anumang pakikipagkaibigan sa iyong pamilyang Northwest Jiang. Nagtataka ako kung bakit ka napunta sa aking pamilyang Ge sa oras na ito. Hindi naalala ni Ge Fuhai kung anong uri ng pagkakaibigan ang mayroon ang pamilya Ge sa pamilya Jiang, at hindi niya alam kung bakit pumunta si Jiang Wei sa kanyang bahay. Bahagyang ngumiti si Jiang Wei, hindi alam ni Uncle Ge ang tungkol sa pamilya Jiang, ngunit dapat mong malaman ang tungkol kay Chan Luoluo, tama ba? Ang mga salita ni Jiang Wei ay biglang nanlaki ang mga mata ni Ge Fuhai, ang iyong pamilyang Jiang ba ang tagapagsalita ng Chan Luoluo? Alam ni Ge Fuhai na kamakailan lang, maraming makapangyarihang pamilya ang biglang lumitaw, at tiyak na sila ang naging tagapagsalita ng isang partikular na pamilya ng sekta sa malalaking lihim. Ngunit hindi alam ni Ge Fuhai na nasa likod ng mga pamilyang sektang ito ang kapangyarihan ng isang lihim na kaharian. Ngunit nang banggitin ni Jiang Wei ang Chan Luoluo, naunawaan agad ito ni Ge Fuhai. Dahil ang tagapagsalita lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa lihim. Tulad ng pamilyang Ge, ang Chan Luoluo ay isang lihim na kaharian na umalis sa posisyon nito, iyon ay, bukas. Ilang beses nang nagtulungan ang pamilya ng Secret Kingdom Ge at Chan Luoluo, at maaari itong ituring na isang uri ng pagkakaibigan. Kaya ang Jiang Wei na ito ay natagpuan ng pamilyang Ge at tinawag si Ge Fuhai Uncle Ge, ito ay maliwanag. Uncle Ge, ang aking pamilyang Jiang ay ang kinatawan ng Chan Luoluo sa sekular na mundo. Ang aming pamilyang Jiang ay lihim na nasa mundo ng martial arts sa loob ng daan-daang taon, at kamakailan lamang ay nagpasya kaming gumawa ng high-profile comeback. Sinundan ni Jiang Wei si Ge Fuhai ng totoo. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay alam ng lahat, at hindi kailangang itago ni Jiang Wei ang mga ito. Tiningnan ni Ge Fuhai ang lakas ni Jiang Wei at sinabing may malungkot na ngiti, akala ko ay sapat na ang pasensya ng aming pamilyang Ge, ngunit hindi ko akalain na ang iba pang sumusuporta ang pamilya ay makakatagal. Kabanata 1586
Nagpasya si Gefuhai na magtatag ng isang foothold sa Kyoto Martial Arts World anuman ang mga gawain sa mundo, at talikuran ang buhay dahil mas mahusay ang Kyoto Martial Arts World at resources kaysa sa ibang mga lugar. Ngunit hindi niya inaasahan na napakaraming maharlikang pamilya ang pipili ng isang napakalayo na lugar na matutuluyan. Sa isang liblib na lugar, malinaw na kakaunti ang mga mapagkukunan, ngunit sa kapaligirang ito, ang mga pamilyang ito ay maaari pang maglinang ng mga master tulad ni Doho. Hindi mapigilan ni Gefuhai na tumingin kay Gejiei, pakiramdam niya ay nabigo siya, kahit na ano pa ang kanyang nabigo. Uncle Ge, sa pagkakaalam ko, maraming tao mula sa pamilya ng tagapagsalita ang darating sa Kyoto sa nakalipas na 2 araw. Sabi ni Jiang Wei. Punta ka sa Kyoto. Medyo nagulat si Gefuhai, ano ang ginagawa nila sa Kyoto? Sinusubukan ba nilang makaakit ng opisyal na atensyon? Umiling si Jiang Wei, ang layunin ng kanilang pagdating ay kapareho ng sa akin, ang umakyat sa tuktok. Sa pagkakataong ito, masasabing natulala si Gefuhai. Napakamakapangyarihan ng mga taong ito, kailangan pa bang tapakan? I see. David's Dragon Gate will hold a ceremony in 2 days. Ang mga taong ito ay hindi sisalakay kay David, tama? Tanong ni Gejiei. Tumango si Jiang Wei. Ngayon, ang pinakatanyag na tao sa mundo ng martial arts ng Kyoto ay si David, kaya lahat ay gustong tumapak sa kanya. Tapos pumunta ka sa kabisera para salakayin siya. Bahagyang sumimangot si Gejiei, medyo pangit ang mukha. Bago nakita ni Jiang Wei na hindi nasisiyahan si Gejiei, tumango siya at sinabing, syempre, hanggat may matatalo kay David, ang kanyang reputasyon sa mundo ng martial arts ng Kyoto ay tataas, na napakahalaga para sa hinaharap na pag-unlad ng pamilya. Ang sinumang tumapak kay David ay susunod sa aking pamilyang gelaban sa akin, at hinding-hindi tayo tatayo at manunood. Matalim na sabi ni Gejiei. Nagulat si Jiang Wei, pagkatapos ay tumingin kay Gefuhai, Uncle Ge, ano ang ibig sabihin ni Miss Ge? Baka may kinalaman ng pamilya Ge kay David. Siyempre, hindi sinabi ni Gefuhai na si David ang master ng Tianlong Temple at ang Ge family ang bibig ng Tianlong Temple. Kaya ipinaliwanag niya, kung gayon si David at ang batang babae ay magkaibigan, marahil ay magiging isang pamilya sila sa hinaharap. Naiintindihan mo ba kapag sinabi ko ito? Nang marinig ito ni Jiang Wei, bigla niyang napagtanto, ganon ba? Parang. Maaari kong sabihin sa iyo na kung maglakas loob kang saktan ang ideya ni David, ang aming pamilya ng Ge ay magiging mortal na kaaway mo sa hinaharap, magagawa mo ito sa iyong sarili. Tinitigan ni Gejiei si Jiang Wei daw. Ang sino mang lumalaban kay David ngayon ay kaaway ng pamilyang Ge. Bahagyang kumunat ang noo ni Jiang Wei, pagkatapos ay tumingin kay Gefuhai, dapat alam mo na ang pamilya Ge at Chanluolo ay maaaring ituring na isang lihim na relasyon sa pakikipagtulungan. Para lang ba kay David na sinusundan ng pamilyang Ge si Chanluolo para lumingon ang kanilang mga mukha? Tumango si Gefuhai, tama ang batang babae, sino man ang sumunod kay Mr. Chen bilang isang kaaway, iyon ang kaaway ng aking pamilyang Ge. Uncle Ge? David? Kaya mo ba talagang bayaran ang pamilya Ge? At saka, nagtutulungan na ngayon ang pamilya Ge at Chanluolo. Ang mga salita mo ba ay kumakatawan sa mga matatanda ng pamilya Ge? Hindi makapaniwala si Jiang Wei, ang pamilya Ge ay talagang naglakas loob na tumalikod kay Chanluolo para kay David. Paano kung boyfriend ni Gejiei si David? Ang pamilyang Gefuhai ay may napakababang katayuan sa pamilyang Ge, kung hindi ay hindi sana sila na ipadala sa mundong lupa upang kumilos bilang mga impormante. Papayo ko sa iyo, ang sinasabi ko, ganoon din ang sinasabi ng clan elder, kung talagang maglakas loob kang huwag igalang si Mr. Chen, naniniwala ako na hindi lang masisira ng clan elder ang pakikipagtulungan kay Chanluolo, kundi maging sa anumang paraan. Hayaan mong magdusa si Tianluolo. Sabi ni Gefuhai na may seryosong ekspresyon. Si Jiang Wei ay tumingin kay Gefuhai ng ganoon, at ayaw magbiro, kaya bahagya siyang ngumiti at sinabing, Uncle Ge, wala akong hinanakit sa David na iyon, paano ko ita-target ang David na iyon, ngunit normal na talakayan at talakayan. Sa tingin ko si Uncle Ge. Ano pa ang masasabi ni Gefuhai para kay Jiang Wei? Hindi mo ba maaaring hayaan ang mga tao na makipag-usap at matuto mula sa isa't isa? Kailangan mong malaman na sa mundo ng martial arts, normal lang na makipag-usap at matuto sa isa't isa. Okay lang na makipag-usap at mag-usap, ngunit maaari kang tumigil dito.
Kung iisipin mo ito, ikaw ang magsisisi. Pinagbantaan ni Gefuhay si Jiang Wei. Hindi, dahil si David ay kalahati ng pamilya Ge, siya ay nasa parehong harapan namin sa Chanluolo, paano ako magkakaroon ng baluktot na isip? Mabilis na tiniyak ni Jiang Wei. Mabilis ang panahon. 2 araw na ang lumipas sa isang kisap mata, at bukas ay ang Dragon Gate Ceremony. Ang buong pamilya ng Dragon ay lumipat pataas at pababa. Ngunit dahil inalagaan ito ni Long Xingshu, hindi na kailangang mag-alala si David tungkol dito. Sa nakalipas na 2 araw, isinama ko si Geiyuhan upang tuklasin ang paligid at ang mga tao sa paligid niya. At hayaan din na mas kilalanin ni Geiyuhan ang kanyang katawan para hindi niya ibunyag ang kanyang mga gamit. Sister Linger, 2 araw nang dinadala ni Kuya David ang babaeng iyon. Dapat ko bang ipaalala sa kanya na girlfriend kanya? Nang makitang palaging ginugugol ni David si Geiyuhan nitong 2 araw, nagrereklamo si Xiaoro kay Gu Linger. Maaari niyang kunin kung sino man ang gusto niya. Sabi ni Uncle Long, huwag mong masyadong i-pressure si David. Kung talagang gusto mo ang isang tao, habang pinanghahawakan mo siya, mas gusto niyang kumawala. Pinag-isipan ito ni Gu Linger, pagkatapos ay tumingin kay Xiaoro at nagtanong, nasaan ang iyong Zhao Chuang? Hindi ba't pinuntahan kita ngayon? Busy siya. Ang seremonya ng Dragon Gate ni Brother David ay gaganapin bukas. Maraming dapat gawin. Ate Linger, kung naiinip ka, mamasyal tayo. Natakot si Xiaoro na may board si Gu Linger mag-isa, kaya sinabi niya. Okay. Tumango si Gu Linger. Ngunit nang malapit nang maglakad sina Gu Linger at Xiaoro, pumasok ang 2 batang babae na magkamukha at mapanghalina ang pananamit. Kung saan man kayong dalawa magpunta, isama mo kami. Nagtawanan ang 2 babae. Sister Mayor, Sister Xiaolan. Nang makita ito, sinugod siya ni Xiaoro. Nang makita ito, masayang humakbang pasulong si Gu Linger at nakipag-chat sa kanilang dalawa. Pinaalis ni Long Wu sina Wu Meier at Xiaolan, at hinayaan niya silang magsanay. Pinanganak silang 2 na may alindog. Kung makakahanap sila ng isang tao na magdadala sa kanila at magsanay, tiyak na gagawa sila ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Kaya ipinadala sa ibang bansa ang magkapatid na babae para magsanay ng charm casting. Ilang buwan na ang nakalipas. Bakit bigla kayong bumalik? Nagtataka na tanong ni Gu Linger. Gusto ni David na magtayo ng isang sekta, paanong ang mga kapatid natin ay wala sa ganoong kalaking kaganapan? Bahagyang ngumiti si Xiaolan. Ang ngiting ito ay parang hangin na umiihip sa mukha, namumukadkad ang mga bulaklak, at pati puso ng babae ay nanginginig kapag nakikita niya ito. Makikita na malaki ang pag-improve ng charm technique ni Xiaolan. Tama, sabay tayong 4 na mamasyal. Masayang sabi ni Xiaoro. Paano si David? Tanong ni Wu Meier. Nang magtanong si Wu Meier, hindi umimik si Gu Linger, na medyo nakakahiya, ngunit tumango si Xiaoro at sinabing, si Brother David ay namili kasama ang isang babae, hindi ko alam kung saan niya dinala ang babae, at lahat sila ay hindi mapaghihiwalay. Maghapon. Simula. Nang marinig ito ni Wu Meier at Xiaolan, agad silang nagalit. Let's go. Dalhin tayo sa kanya. I promise to make David obedient, he will listen to what we say. Sabi ni Wu Meier. Lumabas ang 4 na babae para hanapin si David. Naglalakad sila sa kalye. Ang 4 na babae ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Lalo na sina Wu Meier at Xiaolan, na nakangiti at nanganak, at maraming lalaki ang nag-away dahil sa kanilang dalawa. Di nagtagal, nakita nilang 4 ang figure ni David, at sinundan ni Geiyuhan si David. Hindi lang mahanap ni David silang 4. Hindi ko akalain na pagkatapos ng libu-libong taon ay ganito na pala ang pagbabago sa mundo. Tumingin si Geiyuhan sa paligid, ang kanyang pagganap ay napakabago, ngunit pagkatapos ay ipinahayag niya na, ang espiritual na enerhiya ng mundong ito ay masyadong manipis, walang paraan upang linangin, lalo pa sa paglilinang, natatakot ako na ang aking lakas, ang pisikal na katawan, ay maaaring gumawa ng pagsisikap. Ang 2 katlo ay hindi isang masamang bagay. Wala ka bang ibang paraan para makabalik sa peak condition? Tanong ni David. Kabanata 1587. Mula sa pananaw ni David, sa sandaling ito, ang katawan ni Geiyuhan ay isang kaluluwang napanatili sa loob ng libu-libong taon, ang banal na dalaga ng Guanghan Palace, wala bang paraan? Umiling si Geiyuhan, hindi, ang espiritual na enerhiya sa mundong ito ay manipis,
at tila may ipinagbabawal na puwersa sa pagitan ng langit at lupa, na pumipigil sa paglaki ng lakas ng walang kamatayang magsasaka. Anong uri ng ipinagbabawal na puwersa ito? Mahirap sabihin, ngunit parang may isang bagay na pumipigil. Bawal na kapangyarihan. Saglit na natigilan si David, at pagkatapos ay naisip na noong siya ay nasa Panglay Island, ang buong isla ay itinakda rin na may bawal na kapangyarihan, kaya't kahit paano magtanim ang mga tao sa isla, imposibleng maabot ang mas mataas na antas. Lakas. Sa sandaling ito, nagkaroon ng matapang na ideya si David. Maaaring may naglagay ng bawal na kapangyarihan sa buong mundo para kontrolin ang pag-unlad ng mga walang kamatayang magsasaka. Nang isipin ito ni David, nakaramdam siya ng katawa-tawa. Kung sino man ang may kakayahang magpataw ng bawal na kapangyarihan sa buong mundo, imposible lang. Halika, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Walang magawa si David. Akala niya noon ay gumaling na si Gayuhan. Sa isang martial arts master sa kanyang tabi, siya ay halos hindi magagapi. Ngunit ayaw kung maging limitado ang kapangyarihan ni Gayuhan, at ngayon ay magagamit na lamang niya ang kapangyarihan ng isang doho sa ikalimang baitang. Nang si David ay gumugol ng oras kay Gayuhan, dalawang pabango ang biglang dumating at agad na tumago sa ilong ni David. Nang maamoy ni David ang pabango, naramdaman na lamang ni David ang pag-ikot ng kanyang ulo, kasunod ang pag-agos ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang uminit. Nagmamadaling lumingon si David at nakitang si Gullinger iyon at ang iba pa. At kasama nila si Wumeir at Shaolan. Nang makita ang dalawang taong ito, naintindihan ni David sa isang iglap at magsasalita na sana siya nang makita niyang nagbago ang ekspresyon ni Gayuhan, matapang na babaeng demonyo, nangangahas siyang gumamit ng alindog sa sikat ng araw. Hindi kilala ni Gayuhan sina Wumeir at Shaolan. Nang makitang ginamit ng dalawa ang charm technique kay David, agad siyang nagalit at inatake sila. Hindi nagpakita ng kahinaan sina Wumeir at Shaolan at sinabi kay Gayuhan, "You little fox, akitin mo ang mga boyfriend ng ibang tao, isa kang demonyong babae." Hindi nagtagal ay nagsimulang mag-away ang tatlo sa kalye. Dahil sila ay nasa isang abalang lungsod, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na gamitin ang lahat ng kanilang lakas. Kung hindi, ang pagguho ng lupa at ang lupa ay bitik at maraming tao ang mamamatay at masasaktan, na hindi papayagan ng gobyerno. Dahil dito, limitado ang lakas ni Gayuhan, at nakipag-away siya kina Wumeir at Shaolan, ngunit mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Maraming tao ang nakamasid sa mataong paligid, sunod-sunod na nagkukumpulan, nagtuturo ng isa-isa. Huwag mong banggitin kung gaano kaiya si David ngayon. Okay, stop away. Tumigil ka na sa pakikipag-away. Si David ay walang magawa, kaya maaari lamang siyang humakbang at paghiwalayin ang ilang tao. Okay, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, bumalik at pag-usapan ito. Hindi napigilan ni David na bumalik kasama ang ilang tao. Bagamat mabilis na binawi ni David ang ilang tao, ang iba ay kinuhanan siya ng mga larawan at ikinalat ang mga ito sa buong internet. Kasalukuyang nasa Martial Arts Forum. Nagkaroon ng talakayan tungkol sa ilang kababaihan na nakipaglaban para kay David. Sa pagkakataong ito ay medyo natulala si David, ngunit may ilang babae ang matino. Nang ipaliwanag ito ni David, nagkasundo sila. Sa oras na iyon, kumilos din si Gayuhan upang protektahan si David, at hindi rin siya pinagalitan ni Wumeir at Shaolan. Si David ay mukhang walang magawa na nakaupo mag-isa sa bokonahing naninigarilyo. Nahaharap sa isang malakas na kaaway, makakahanap si David ng paraan upang harapin ito. Ngunit nang makaharap si David sa napakaraming babae, hindi niya talaga alam kung paano ito haharapin. Ang karapat-dapat na Panginoon ng Dragon Gate ay talagang nag-aalala tungkol sa mga kababaihan. Sa sandaling ito, lumapit si Longwo kay David at umupo. Tito Long. Si David ay nagsindi ng sigarilyo para kay Longwo, "Hoy, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin." "You don't have to do anything. I think those girls are handling their relationships well. Women shouldn't be a source of your worry. You should use your energy elsewhere." Hinikayat ni Longwo si David. Tumango si David, napawi ang lungkot sa mukha niya. Kyoto, Dharma Protector Pavilion. Nagmamadaling pumasok si Xingjun sa hall ng Law Enforcement Pavilion, Mr. Shi, dumating na ang Island Country Embassy, at nasa labas na ito. Tumango si Mr. Shi, papasukin mo sila. Hindi nagtagal, pumasok si Xingjun kasama ang isang grupo ng mga embahada ng isla.
Ang pinuno nila ay isang lalaking may balbas na nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Kazuo Kowaguchi, na siya ring pinuno ng misyon. At sa likod ni Kazuo Kowaguchi ay may 5 tao, lahat ay nakasuit at leather na sapatos, ngunit isa lang ang nakasuot ng samurai uniform, may dalang samurai sword, at nakatirintes ang buhok sa likod. Nang makita ni Shinju na pumasok ang lalaki na may dalang kutsilyo, medyo nanlamig ang kanyang mukha, at agad siyang humakbang at sinabing, ibigay mo sa akin ang kutsilyo at salubungin si Mr. Shi, bawal ang mga armas. Ang mga kutsilyo ang kaluluwa ng ating mga mandirigma. Hindi namin ibibigay ang aming mga sandata maliban kung papatayin mo ako. Sabi ng samurai na may mapang-asar na ekspresyon. Sumimangot si Shinju at inabot ang kutsilyo sa kamay ng mandirigma. Nang mahuli ni Shinju ang samurai sword, nakita niya ang pag-indayog ng pulso ng samurai, at pagkatapos ay isang malaking puwersa ang yumanig kay Shinju pabalik ng ilang hakbang. Watanabe-jun, huwag kang bastos. Pinagalitan ni Kazuo Kowaguchi ang samurai. Kumaway si Mr. Shi kay Shinju sa oras na ito, hayaan silang gawin ang anumang gusto nila. Napaatras lang si Shinju, at sinabi ni Shi kay Kazuo Kowaguchi, Mr. Kowaguchi, maupo ka. Salamat, Mr. Shi. Tumango si Kazuo Kowaguchi, at pagkatapos ay umupo ang lahat sa tabi niya. Ngunit nang uupo na si Watanabe-jun, iwinagayway ni Mr. Shi ang kanyang mga daliri. Wow! Nabasag at nahulog sa lupa ang upuan sa ilalim ni Watanabe-jun. This time, sobrang pangit ng mukha ni Watanabe-jun. Mr. Kowaguchi, I'm really sorry, matagal nang hindi maganda ang lagay ng upuan, at hindi ko inaasahan na masisira ito. Pagkatapos magsalita ni Mr. Shi, kumaway siya kay Shinju at sinabing, Captain Shing, pumunta ka at ilipat ang upuan. Tumingin si Shinju sa mga mata ni Mr. Shi at agad na naunawaan, kaya nagkunwaring sinabi niya, Mr. Shi, dahil sa aktibidad, ang mga upuan ay tinanggal, at wala ng mga upuan. Naku, nagkataon lang, baka mapatayo lang itong si Mr. Watanabe. Ngumiti ng paumanhin si Mr. Shi. Nairita ito kay Watanabe-jun, ngunit mabilis na sinabi ni Kazuo Kowaguchi, okay lang, bilang isang island warrior, hindi mahalaga kung tumindig ka. Kahit na si Watanabe-jun ay nagalit, ngunit sinabi ni Kazuo Kowaguchi, wala siyang masabi, maaari lamang siyang tumayo ng masunurin. Mr. Kowaguchi, hindi ko alam kung anong nangyari sa pagbisita mo ngayon. Alam na tanong ni Mr. Shi. Dahil ang misyon ay linawin ang kanyang intensyon bago ang pagbisita, imposibleng hindi malaman ni Mr. Shi. Mr. Shi, nandito lang kami sa pagkakataong ito para matuto ng martial arts at palakihin ang relasyon ng dalawang bansa, walang ibang layunin. Matagal na nating narinig na mayroong isang sumisikat na bituin sa mundo ng martial arts ng iyong bansa na napakalakas sa murang edad, kaya pumunta siya rito para humingi ng payo. Si Kazuo Kowaguchi ay nasa puso rin ng bagay na ito. Alam niyang walang kwenta ang makipagkulitin kay Mr. Shi. Sa totoo lang, may bagong dating sa mundo ng martial arts, pero hindi ko lang alam kung sino ang hihingi ni Mr. Kowaguchi ng payo. Mukhang natarante si Mr. Shi. Natigilan sandali si Kowaguchi, saka sinabing, syempre si Watanabe-jun natin, at sa grupo natin, siya lang ang mahilig sa martial arts. Kung tutuusin, matagal nang nakita ni Mr. Shi na ang iba ay mga ordinaryong tao lang na walang hininga sa katawan, itong hininga ni Watanabe-jun ang dumadagandong. Okay, but since this rising star is not my official person, if you want to ask for advice, you can just go to the challenge yourself. Kung mag-away man ang iba, wala sa kamay ko iyon. I can't rely on official faces to force others to fight, sana maintindihan ni Mr. Kowaguchi. Kabanata 1588. Sabi ni Mr. Shi. Sa mga salita ni Mr. Shi, nakakasigurado kami na hindi ka na namin guguluhin. Nagpaalam si Kazuo Kowaguchi. Ang dahilan kung bakit niya nakita si Mr. Shi ay dahil sa sinabi ni Mr. Shi, kung hindi ay napaka-inconvenient para sa mga opisyal na lumapit. Susunod na araw. Ang buong Long family ay naging sentro ng martial arts world, dahil mula ngayon, ang Long family ay magiging Longmen. Ang pamilyang Long ay nagbago rin mula sa isang pamilya tungo sa isang sekta upang mas maraming mga disipulo ang ma-recruit. Napakahusay ni Long Xingshu. Pinalamutian niya ang buong lugar ng napakarangal, at tinipon din niya ang libu-libong mga bagong recruit na disipulo. Ipinapakita rin nito ang lakas ng Dragon Gate sa mga pangunahing pamilya ng sekta. Kuya David, opisyal na itinatag ngayon ang Dragon Gate, may regalo ako sa iyo.
Mahiwagang sabi ni Long Xingshu. Anong regalo? Nagtatakang tanong ni David. Sumama ka sa akin, malalaman mo ito kapag nakita mo ito. Dinala ni Long Xingshu si David sa plaza, na espesyal na pinalawak para sa pagtatatag ng Longmen. Isang eskultura na matayog sa itaas ng parisukat sa gitna. Ikinaway ni Long Xingshu ang kanyang kamay, at ang malaking pulang telang nakatikip sa eskultura ay dahan-daang hinayla pababa. Nang hilahin pababa ang pulang sobra ay natigilan si David. Dahil ang estatwa pala ay ang kanyang sarili. Ang eskultura ay parang buhay, eksaktong kapareho ni David. Kailan mo ginawa ito? Nagtatakang tanong ni David. Matagal ko na itong ginagawa para ma-surprise kita. Tumawa si Long Xingshu. Ngumiti si David at tinapik si Long Xingshu sa balikat, may puso ako. Naramdaman ni David na may utak si Long Xingshu, ngunit pinigilan siya ni Long Jingguo noon, at hindi niya ito kayang laruin. Halos tanghali, nagsimulang magdala ng mga regalo ang mga tao para batiin. Isa-isang binati ni David ang buong pagpapakumbaba. Sa loob ng mahigit kalahating oras, 12 ng mga tao mula sa Kyoto Martial Arts World ang dumating upang batiin si David. Ang ibang mga pamilya ng sekta ay hindi pa nakakita ng ganitong labanan. Narito ang pinuno ng pamilya Jen. Sa oras na ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas ng pinto, at nagmamadaling sinalubong siya ni David. Patriarch Ge. Sumuko si David. Mr. Chen, congratulations. Nagmamadaling iniabot ni Ge Fuhai ang regalo. Patriarch Ge, please, tumabi si David. Sa sandaling ito, sinabi ni Ge Jiei, David, nagbigay ng regalo ang tatay ko, hindi ko pa naibibigay, gusto kong ibigay. Gaya ng sinabi ni Ge Jiei, ikinaway niya ang kanyang kamay at pumasok ang truck. Nakita ko na ang lahat ng nasa itaas ay mga bihirang mapagkukunan ng paglilinang, kabilang ang mga sinaunang materyales na panggamot, at iba pa. Natahimik si David, paano maibibigay ang ganoong regalo? Nakangiting tumingin si Ge Fuhai kay David at sinabing, Mr. Chen, ang batang Jiei na ito ay nilisan ang laman ng bodega ng aming pamilyang Ge. Nang marinig ito ni David, ngumiti siya ng walang magawa, Miss Ge, pasok ka, masyado kang magalang. I'm not being polite. I'm just moving. Anyway, I'll come here and live with you in the future. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Ge Jiei. Saglit nitong natahimik si David. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, muling sumigaw ang pinto, dumating ang Northwest Jiangjie Jiangwei. Dumating na si Zhu Yuhao mula sa pamilya Zhou sa Timog Kanluran. Si Qiao Jiyong mula sa pamilya Qiao mula sa Hilagang Silangan ay dumating na. Narito si Hong Chenju mula sa pamilyang Hong sa Silangang China. Dahil sa biglaang eksenang ito, natarante si David at ang marami pang bisita. Dahil ang mga taong ito ay sumigaw lamang, ngunit lahat sila ay mga aristokratikong pamilya na kamakailan lamang ipinanganak, at ang mga taong ito ay makapangyarihan. Lalo na dahil si Jiang Wei, na tumalo sa 12 ng mga tao sa isang hilera sa isang hininga, ay sumikat ng ilang sandali. Naguguluhan din si David, hindi niya maintindihan kung paano biglang lumitaw ang mga taong ito. Wala siyang pakikipagkaibigan sa mga taong ito. Mr. Chen? Ang mga taong ito ay hindi mabuti, kailangan mong mag-ingat. Lumapit si Ge Fuhai kay David at nagpaalala sa mahinang boses. Naintindihan naman ni David sa isang iglap, kaya tumango siya at saka lumabas para batiin siya. Ang isang bisita ay isang bisita, at si David ay hindi maaaring magpalayas ng mga tao. Nang makita ito, sumunod din si Ge Jiei kay David at sabay na naglakad palabas. Kuya David, congratulations, congratulations. Nang makitang sinundan ni David si Ge Jiei palabas, humakbang si Jiang Wei at bahagyang ngumiti. Masayang magkasama, magkasamang magsaya. Medyo nalilito si David kay Jiang Wei, dahil hindi niya kilala si Jiang Wei, at hindi niya alam kung sino ang kabilang partido. Siya ay mula sa pamilya ni Jiang Wei Jiang mula sa Hilagang Kanluran. Pakilala ni Ge Jiei kay David. Nang marinig ito ni David, bigla niyang napagtanto, si Brother Jiang pala, matagal ko nang hinahangaan ang pangalan. Haha, sikat na sikat si Kuya David, at ngayon kilala ka na ng lahat sa buong mundo ng martial arts. Tumawa si Jiang Wei, pagkatapos ay itinuro ang mga tao sa likod niya at sinabing, Brother David, hayaan mong ipakilala kita. Ito si Zhu Hao mula sa pamilya Zhou sa Timog Kanluran. Ito si Qiao Jiyong mula sa pamilya Qiao mula sa Hilagang Silangan.
Ito si Hong Chenju mula sa pamilyang Hong sa East China. Lahat kami humahanga sa pangalan mo at kusa kaming pumunta dito. Ipinakilala ito ni Jiang Wei kay David, at magalang na binati ni David ang lahat. Medyo malamig lang ang mga ekspresyon ng mga taong ito, tumango lang sila ng bahagya, at tuluyang pumasok. Walang pakialam si David, ngunit sinabihan niya ang mga tao na aliwin sila, at patuloy niyang binati ang mga bisita sa pintuan. David, kailangan mong mag-ingat, ang mga taong ito ay handa na lahat na tadyakan ka at gusto kanilang lampasan at makuha ang pabor. Paalala ni Gejie kay David. Hindi bale, ang mga taong ito ay lakas lamang ng Great Marquis. Gusto ko talagang subukan, hindi ako natatakot sa kanila. Hindi tiyak kung sino ang tatapakan kung kanino. Bahagyang ngumiti si David. I just like your confident appearance. Don't worry, our Ge family will always be by your side. After all, we are family. Matapang na sabi ni Gejie. Napangiti na lamang si David, hindi alam ang sasabihin. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang pinto, Red Lotus Palace, Jirazo is here. Nang marinig ni David ang pangalan ay biglang nanginig ang kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na darating din si Jirazo. Nang makita ang pagiging kakaiba ni David, agad nang ngumiti si Gejie at sinabing, dahil man sa romantikong utang, may dumating sa pinto. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Tinitigan ni David si Gejie, at saka nagmamadaling bumati sa kanya. Nakita ko si Jirazo na nakasuot ng puting damit, na nagpapakita ng sariwa at pinong ugali, dahan-daang pumasok, sa likod niya ay si Xiaomi at ilang mga katulong ng palasyo mula sa Red Lotus Palace. Ang biglaang paglitaw ng dilag na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming bisita, at lahat sila ay tumingin sa kanila ng isa-isa. Miss G, hindi ko inaasahan na darating ka. Humakbang si David at tumingin kay Jirazo sa harapan niya, hindi maipaliwanag na komplikado ang ekspresyon niya. Mr. Chen, syempre nandito ako para batiin ka sa isang malaking kaganapan. Bahagyang ngumiti si Jirazo, at sa pagitan ng kanyang pagsimangot at pagngiti, mayroong lahat ng uri ng damdamin ng pagmamahal. Tumulong ka pa. Hindi alam ni David kung ano ang sasabihin kay Jirazo dahil matagal na silang hindi nagkita. Oo, pasok ka. Si Gejie ay talagang humakbang pasulong sa sandaling ito at marahang hinawakan ang braso ni Jirazo at sinabi. Natigilan sandali si Jirazo, at saka tumingin kay David, gustong ipakilala si David. Gayunpaman, bago magsalita si David, sinabi ni Gejie sa kanyang sarili, Ate, ako ang kasintahan ni David, at ang pangalan ko ay Gejie. Kabanata 1589. Nang marinig niya na girlfriend iyon ni David, bahagyang ngumiti si Jirazo at sinabing, Hello, Sister Jie, my name is Jirazo and I am Mr. Chen's friend. Alam ko ate, madalas kang binabanggit ni David, sinong mga kaibigan ang hindi magkaibigan, baka maging pamilya na tayo in the future. Ate, sumama ka sa akin. Gusto kong tanungin si ate kung paano mo inaalagaan ng mabuti ang balat at katawan mo. Maaaring ituring na pamilyar si Gejie, kahit na medyo namumula ang mukha ni Jirazo ng pamilyang iyon, ngunit para kay Gejie, gustong-gusto ito ni Jirazo. Nakikinig lang si David sa kalokohan ni Gejie, ngunit hindi siya makapagsalita. Kuya Chen, naiisip mo pala ang kapatid ko, kaya bakit hindi mo kami binisita ng napakatagal? Tinatawag pa rin ng kapatid ko ang pangalan mo sa kanyang panaginip. Humakbang si Xiaomin at nagtanong kay David ng mapaglarong tingin. Ako. Masyado akong abala nitong mga nakaraang araw para magkaroon ng oras. Sabi ni David na medyo nalilito. Magiging maganda sa hinaharap, madalas tayong magkita. Mukhang masaya si Xiaomin. Anong nangyayari? Namangha si David. Napagdesisyonan ng kapatid ko na ilipat dito ang Red Lotus Palace para maging close tayo at madalas tayong magkita. Ngumiti si Xiaomin. Personal na nagulat si David, hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong kalaking desisyon si Jirazo. Nang makitang hindi nagsasalita si David, nagpatuloy si Xiaomin, ginawa ito ng aking kapatid na babae para sa iyo, hindi mo siya maaaring ipagkanulo. Pagkasabi nito, tumalon si Xiaomi. Natigilan si David at hindi nakapag-react ng ilang sandali. Noong una, nag-aalala si David sa napakaraming babae na magkasama, ngunit ngayon ay hindi niya inaasahan na sasali muli si Jirazo sa kasiyahan. Makalipas ang halos isang oras, dumating na ang karamihan sa mga bisita. Nag-toast si David sa bawat mesa.
Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay kumakain at sumugod kay David. Huwag nating sabihin kung ano ang layunin ng mga taong ito, dahil nandito sila, mga estranghero sila. Iisa lang ang table at hindi nang ahas si David na pumunta doon. Mesa iyon nina G. Rozzo at Gejiei. Hindi ko alam kung sinong tito ang nag-ayos nito, pero inayos pa niya ang lahat ng babae sa isang table. G. Rozzo, Gejiei, Geyuhan, Gulinger, Wumer, Shaolan. Sa dinami-daming babae sa hapag, laging nag-aalala si David kung sila ay nag-aaway. Pero sa huli, dumaan pa rin si David. Pagkatapos ng lahat, si Girozo ay nagmula sa mahigit 1,000 milya ang layo, at palagi niyang gustong ipahayag ito. Nang maglakad si David papunta sa mesa, lahat ng mga mata ng babae ay nakatutok kay David. Naramdaman ni David ang mga titig ng mga babaeng ito, na mas nakaka-stress kaysa sa pagharap sa isang battle saint. Girl G, salamat sa pagpunta mo para batiin ako, nagawa ko. Mukhang nahihiya si David at ininom ito pagkatapos niyang magsalita. Tiningnan ni Girozo ang nahihiyang hitsura ni David at hindi niya maiwasang takpan ang kanyang bibig ng nakangiti, at pagkatapos ay kumuha din siya ng isang baso ng alak at ininom ito. Uminom ka, ituloy mo, babatiin ko ang ibang mga bisita. Matapos ang pag-uutel ni David, tumalikod siya at naglakad palayo. At sa likod niya, may biglang tawanan ng mga babae. Sa wakas ay umupo si David sa mesa kasama si Jiang Wei at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mga batang talento din. Gustong malaman ni David ang higit pa tungkol sa kanila. Kaaway man o kaibigan, laging tama na malaman ang higit pa. Pagkaupo ni David, si Jiang Wei ay tumingin kay David na may inggit sa kanyang mukha at sinabing, si Brother David ay hindi lamang ang pinuno ng aking nakababatang henerasyon, ngunit hindi ko inaasahan na siya rin ay isang barumbadong lalaki na napapaligiran ng magagandang babae, kung mayroon akong napakaraming mga pinagkakatiwalaan, kahit na ang aking paglilinang ay tinanggal, ako ay handa pa rin. Makikita na ang mga salita ni Jiang Wei ay hindi isang papuri, ngunit tunay na inggit. Dapat mong malaman na ang mga babae sa mesa na iyon, ang isa ay mas maganda kaysa sa isa, at ang figure, pumili lamang ng isa, lahat sila ay kahangahangang mga dilag. Lalo na yung Girozo, maraming tao ang nabighani dito. Ang bawat galaw ni Girozo, maging ang kanyang titig at ngiti, ay lumilikha ng pakiramdam ng immortalidad. Parang banal na diwata mula sa langit at lupa. Kung wala si David, tinatayang maraming tao ang lalapit sa kanya. Kasama rin sina Wumer at Shaolan, na parehong likas na kaakit-akit, hininga man sa katawan o liwanag sa mata, hindi mapigilan ng mga lalaki. Nagbibiro si Kuya Jiang, magkaibigan silang lahat, magkakaibigan silang lahat. Napangiti ng awkward si David. Kaagad pagkatapos, bumantong hininga si David na may mahinang kamalayan na nakapalibot sa ilang tao. Gusto niyang malaman kung anong uri ng paglilinang ang mga taong ito. Ngunit nang tumagos ang kamalayan ni David sa katawan ng ilang tao, agad siyang naputol ng hindi maipaliwanag na puwersa. Ang ilang mga tao ay eksaktong magkatulad, at mayroong isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Napakunot naman agad ng noo si David. Nang tumingin kay David ng ganoon, bahagyang ngumiti si Jiang Wei, Brother David, kami ang nakababatang henerasyon, ikaw ang pinakamalakas ngayon, sandali, paano kung matutunan natin ang dalawang trick? Nagbibiro si Kuya Jiang. Paano ako magiging kalaban ni Kuya Jiang? 12 ng mga taong sunod-sunod na nawala si Brother Jiang, na nagdulot na ng sensasyon sa mundo ng martial arts. Sa harap ni Kuya Jiang, isa lang akong payaso. Napaka-humble ni David. Medyo nagulat si Jiang Wei sa sinabi ni David. Kung tutuusin, bata pa siya at masigla, at may pambihirang lakas sa bawat isa. Siyempre, tumanggi siyang aminin na mas mababa siya sa iba. Ngunit hindi niya inaasahan na ibababa ni David ang kanyang saloobin ng napakababa, at pinababa pa ang kanyang halaga sa pamamagitan ng paghahambing sa kanyang sarili sa isang clown na tumatalon sa isang sinag. Dahil sa ginawa ni David, hinangaan ni Jiang Wei si David. David, since you are so reserved, why you start a sect with such great fanfare? Ikaw lang naman ang nagsimula ng sekta sa edad mo. Kaya hindi mo na kailangang magpakumbaba. Alam nating lahat ang lakas mo. Pumunta ako dito para humingi ng tips. Hindi mo man lang ba ibibigay itong mukha mo? Sa sandaling ito, nagsasalita si Zhu Hao mula sa pamilya Zhu sa Timog, at hindi maganda ang kanyang tono.
Medyo tensyonado ang mukha ni David, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, kung gusto ni Brother Zo na humingi ng payo, syempre sasama ako sa kanya, ngunit hindi ngayon. Okay, tell me the time. See you on the martial arts field. Mukhang naiinip si Zuhao. Ngunit nang magsasalita na sana si David, isang boses ang biglang dumating mula sa labas ng pinto, Martial Arts Association, nandito na ang pinuno ng Ningjining Association. Nang marinig nila na parating na ang Martial Arts Alliance, nagulat ang lahat. Sino ang hindi makakaalam na ang Martial Arts Alliance ay palaging nakamamatay na kaaway ni David? Bakit siya biglang dumating para batiin si David? O naghahanap ka ba ng gulo? Ang mukha ni David ay naging malungkot sa sandaling ito, habang si Long Xingsho ay agad na nag-utos ng isang tao at handang lumaban. Kung naghahanap ng gulo ang Martial Arts Alliance, lumaban. Hindi nagtagal, sinundan ni Ningji ang binata na nakakasual na damit at dahan-daang pumasok. Ngunit sa pagtingin sa posisyon, si Ningji ay parang isang tagasunod sa likod ng binata. Ningji, anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para manggulo? Malamig na tiningnan ni David si Ningji, kung maglakas loob kang gumawa ng gulo ngayon, wawasakin kita. Gusto lang ibukan ni Ningji ang kanyang bibig, ngunit pinigilan siya ng binata. Ikaw si David, tama. Ang pangalan ko ay Nie Cheng. Ngayon ang pinuno ng Martial Arts Alliance na si Ningji, ay walang kakayahan, kaya papalitan ko siya. Alam kong may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Mr. Chen at ng Martial Arts Alliance, kaya pumunta ako dito para makipaglaban kay Mr. Chen para sa Jade at Sutla, at batiin si Mr. Chen sa pagtatatag ng sekta sa murang edad. May regalo ako dito, hindi tribute. Pagkatapos magsalita ni Nie Cheng, atubiling iniabot ni Ningji ang Vajra sa kanyang kamay. Ang martial artifact na ito ay regalo mula sa ating Martial Arts Alliance, at hindi ito isang tribute. Sabi ni Nie Cheng na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1590. Nang makita ng lahat na ang Martial Arts Alliance ay talagang nagbigay ng isang sagradong sandata bilang regalo, lahat sila ay napabuntong hininga, at ang mga mata ng ilang tao ay nagliwanag sa inggit. Medyo nagulat din si David, pero inabot pa rin niya at kinuha ang baril. Gamit ang Vajra sa kanyang kamay, agad na inilagay ni David ang espiritual na kapangyarihan sa Vajra, at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kung tama ang hula ko, natakot ako na hindi magamit itong Vajra ng ilang beses, di ba? Hindi inakala ni David na magiging napakabait ng Martial Arts Alliance. Ito ay lumabas na ang Vajra na ito ay walang gaanong kapangyarihan ng isang martial saint, at malapit na itong masira. Kailangan mong malaman na mayroon ding mga paghihigpit sa paggamit ng banal na sandata. Hindi ito katulad ng pagkakaroon ng isang sagradong sandata sa iyong tagiliran. Ang isang sagradong sandata ay hindi hihigit sa isang sandata na ginagamit ng mga martial arts masters. Dahil ito ay ginamit sa loob ng maraming taon, ang sagradong sandata ay may kapangyarihan ng martial arts. Gayunpaman, kapag ang kapangyarihan ng Battle Saint ay naubos at walang paraan upang mapunan ito, ang artifact ng mga banal na digmaang banal ay nabasag. Napangiti ng awkward si Nie Cheng, bagaman ito ay isang sagradong sandata na maaaring gamitin ng isang beses, ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ngunit itinapon ni David ang Vajra Pestle ng random at itinapon ito kay Nie Cheng, tumatawa, hindi ako isang tambakan dito, o isang besurero, kaya itapon mo ito, ibalik mo ito. Laking gulat ng lahat nang makitang tinawag ni David na punit ang banal na sandata. Sa kabilang banda, sumimangot si Nie Cheng, nagsimulang tumaas ang aura sa kanyang katawan, at ang momentum ng paglunok ng mga bundok at ilog ay agad na sumasakop sa buong bulwagan. Malinaw, ang aura ni Nie Cheng na ito ay mas malakas kaysa kay David. Kung gusto mong lumaban, lumabas na tayo at huwag mong sirain ang meron ako dito, baka hindi ka makabayad. Walang pakialam si David sa aura ni Nie Cheng. Nang makita ito, dahan-daang huminga ng malalim si Nie Cheng, at pagkatapos ay sinabi kay David, kung gayon, anuman ang gusto ni Mr. Chen, hanggat mayroon nito ang ating Martial Arts Association, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo, hanggat nabubuhay tayong dalawa ng mapayapa. Gusto ko ang buhay niya, ibibigay mo ba? Tinuro ni David si Ningji at sinabing. Sa pagkakataong ito, itinuring na si Nie Cheng ay banihag, ngunit natakot si Ningji. Kung pumayag si Nie Cheng, hindi ba siya namatay? Leader, huwag kang maniwala sa batang ito, kalokohan siya. Last time, niloko niya tayo sa address ng sinaunang guho.
Natakot si Ning Jisha na pumayag si Nie Cheng kay David. Mr. Chen, taos puso akong nandito at gusto kong mamuhay ng payapa kasama ka. Siyempre, alam ni Nie Cheng na niloloko ni David ang kanyang sarili, ngunit sinabi niya pa rin ito nang may banayad ng ngiti. Makikisama ako sa nanay mo. Nanlamig ang mukha ni David, at biglang lumabas ang kanyang pangit na dila, matagal mo nang pinasara ang girlfriend ko, ngayon gusto mo na akong makasama ng mapayapa. Hanggat nakahinga ng maluwag si David, ang Martial Arts Alliance ang habang buhay kong kaaway, hinding-hindi ako susuko hanggat hindi ka nalipol. Huwag mo akong pakialaman dito, umalis ka dito, o huwag mo akong pagbintangan na bastos. Ang saway ni David ay ikinagulat ng maraming bisita. Malinaw na si Nie Cheng ay may pambihirang aura, at ang kanyang lakas ay dapat na napakalakas. Naglakas loob si David na gawin iyon. Ang pangit ng mukha ni Nie Cheng nang marinig ang mga pang-iinsulto ni David. David, sana hindi ka ignorante sa pambobola, dahil hindi ka qualified na lumaban sa Martial Arts Alliance. Malamig na sabi ni Nie Cheng. Incompetent. David chuckled, dahil hindi ka qualified, anong ginagawa mo dito? Don't think I don't know anything about your martial arts association. Ang iyong martial arts association ay isang grupo lamang ng mga kaluluwa na maaari mong kontrolin. Kung tama ako, mayroon ka ring kaluluwa sa iyong katawan, tama. Kapag kinuha ko na ang lahat ng matatandang ito na nakaligtas sa libu-libong taon, tingnan natin kung ano pa ang ginagawa ng martial arts association mo. Direktang pinagpag ni David ang iskandalo ng Martial Arts Alliance sa publiko. Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi ni David. Kalokohan, parang hindi kita matuturuan ng leksyon, akala ko talaga takot kami sayo. Habang nagsasalita siya, nagsimulang sumabog ang aura ni Nie Cheng at bumaba ang temperatura ng buong bulwagan. Ang ilang mahina ang loob ng mga tao ay nahihirapan sa isa't isa, tulad ng pagkahulog sa isang kuweba ng yelo. Nanliit ang mga mata ni David, isang gintong liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, at nilabanan niya ang hiningang ito. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni David. Kung ginawa niya ito dito, kung gayon ang seremonya ngayon ay nabigo. Nang makitang malapit ng sumiklab ang digmaan, biglang umihip ang hangin, at pagkatapos ay biglang sumangaw ang hininga ni David at Nie Cheng. Sumimangot si Nie Cheng at tumingin ng diretso sa labas ng pinto. Today is such a busy day, bakit naghahanap pa rin ng gulo ang mga tao? Grabe na ba ngayon ang security ng martial arts sa Kyoto? Sa malakas na boses, dahan-daang pumasok si Mr. Shi. Pagkakita ni Mr. Shi, sunod-sunod na tumayo ang maraming bisita. Mr. Shi. Binati ng lahat ng mga taong ito si Mr. Shia. Nagulat din si David, hindi niya inaasahan na darating si Mr. Mr. Shi, bakit ka nandito? Sumugod si David at hindi inaasahang nagtanong. Sa aking kabisera, mayroong isa sa mga pinakabatang tagapagtatag ng sekta. Siyempre, pupunta ako upang batiin ako. Bahagyang ngumiti si Mr. Shi. Nang makita ni Nie Cheng si Mr. Shin, pabayaan mo na ang pangit ng mukha niya. Mr. Shi. Lumapit si Nie Cheng kay Mr. Shi at sumigaw ng magalang. Tumingin si Mr. Shi kay Nie Cheng, pagkatapos ay malamig na naglabas ng isang salita, umalis ka na. Hindi umimik si Nie Cheng, kinuha niya si Ning Ji at mabilis na umalis. Ang pagdating ni Mr. Shi ay agad na nagbigay ng malaking karangalan kay David. Nabalitaan lang ng maraming tao na inalagaan ng husto ni Mr. Shi si David. Ngunit ngayon tila ito ay hindi lamang kasing simple ng pag-aalaga dito. Kahit ang mga batang talento tulad ni Jiang Wei ay naiinggit sa ugali ni Mr. Shi kay David. Mr. Shi, umupo ka na. Sabi ni David kay Mr. Shi. No, I won't sit down. If I stay, I don't think na may makakain ng maayos dito. Bahagyang ngumiti si Mr. Shi at saka nagpatuloy, narito ako para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Dumating ang pamilya Watanabe mula sa isla na bansa at hinahamon ka. Kaya mong gawin ang lahat ng iyong makakaya. Kapag narinig ito ni David, huwag kang magtaka. Hindi niya inaasahan na susuko ang pamilya Watanabe pagkatapos ng mahabang panahon. Actually, hindi alam ni David. Sa panahong ito, ang pamilya Watanabe ay nagsisikap na maghanap ng paraan upang makapasok sa tag-araw at mapatay si David, ngunit pinigilan silang lahat ni Mr. Shi sa hangganan. Mr. Shi, pansin ko po. Tumanggaw si David at sinabing. Hindi tumigil si Mr. Shi.
Pagkatapos niyang sundan si David, diretso siyang umalis. Brother David, I didn't expect Mr. Shi to be really good to you. Now with the official approval, siguradong lalago ang Dragon Gate mo. Sabi ni Jiang Wei kay David na sobrang selos. Noong una ay naiinggit ako kay David dahil sa mga babaeng iyon sa paligid niya. Ngayon naiinggit ako sa official cover ni David. Alinmang paraan, ito ay gumagawa ng mga tao na inggit at pagalit. David, ngayon mas lalo pa kitang hahamunin. Bilisan mo at magpa-appointment ka. Hindi ko akalain na mas hihigit pa sa inaakala ko ang reputasyon mo sa Kyoto. Tuwang-tuwang sinundan ni Zhou Hao si David. Kung matatalo nito si David, masisikat pa ang kanyang Zhou Hao sa Kyoto at maging sa buong mundo ng martial arts. Nang ibuka ni David ang kanyang bibig para magsalita, nakarinig siya ng malakas na ingay mula sa pintuan, at pagkatapos ay nakita niya ang maraming disipulo sa pintuan na sumugod. Maya-maya, dahan-daang pumasok si Toshi Watanabe, nakasuot ng uniforming samurai na may samurai sword. Nang makita ng lahat na isa itong taga-isla, lahat ay may mabangis na tingin sa kanilang mga mata. Ngunit itong si Watanabe Jun ay humarap sa mga mata ng napakaraming tao na walang bahid ng kaduwagan. Sino si David dito? Ipagtanggol mo ako. Tumingin si Watanabe Jun sa mga manunood at nagpatuloy, ako si Watanabe Jun mula sa pamilyang Watanabe, na sadyang dumating upang hamanin si David. Kumunat ang noo ni David. Hindi niya inaasahan na ang taong ito mula sa pamilya Watanabe ay pipili ng araw na tulad ngayon para hamanin ang sarili. Hindi ba't ito ay sadyang pagkamuhi sa sarili? Ano ka ba? Bilisan mo at umalis ka dito, may pusa o aso kayang hamanin si Mr. Chen. Sa pagkakataong ito, tumayo ang panauhin at pinagalitan si Watanabe Jun. Ngunit hinawakan ni Watanabe Jun ang samurai sword gamit ang kanyang palad, at pagkatapos ay nakakita siya ng isang flash ng malamig na liwanag. Brush! Hindi na nag-react ang bisita, nakita na lang niya ang isang bahid ng dugo sa kanyang leeg, at diretsyong bumagsak ang kanyang katawan. At ang Watanabe Jun na iyon ay tila hindi kailanman nakabunot ng kutsilyo, na nagpapakita kung gaano kabilas si Watanabe Jun. Nang makitang si Toshi Watanabe ay hayagang ng ahas na pumatay ng mga tao, agad na tumayo ang lahat. At ang mga mata ni David ay malamig na kumikislap, at siya ay malapit ng bumaril. Ngunit bago pa makakilos si David, tumalon na si Zhou Hao. Isang isla lang si Ronan ang nangangahas na maging wild dito. Si Zhou Hao ay naglabas ng nakakatakot na hininga at agad na tinakpan si Watanabe Jun. Tumingin si Watanabe Jun kay Zhou Hao nang walang takot, David ka ba? Hindi ako si David. Umiling si Zhou Hao. Dahil hindi ka David, hindi kita lalabanan, hayaan mong lumabas si David. Ang mga salita ni Watanabe Jun ay labis na nasasabik kay Zhou Hao. Hindi ba't halatang minamaliit siya nito at iniisip na ang kanyang lakas ay hindi kasing ganda ng kay David? Ginagalit nito si Zhou Hao. Ikaw Ronan, huwag mong isipin na sa ating Daxia Martial Arts, si David lang ang master. Kung gusto mong patayin ka, sapat na ako. Sa pagsasabi niyan, dinurog ni Zhou Hao si Watanabe Jun sa isang suntok. Bahagyang tumagilid si Watanabe Jun upang magtago laban sa suntok ni Zhou Hao, at pagkatapos ay umatras sa looban. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.